Hello! Magandang araw po sa ating lahat. Ako po nga pala si Eden. Ayan, nandito po ako ngayon sa Europe at medyo matagal-tagal na rin po ako dito. Mga 20 years na po ako ngayong summer. 20 years na po ako nandito sa Europe. So ayan guys, ikukwento ko lang ang aking buhay. Sana po makapulutan ninyo ito ng aral. So ayan guys, disclaimer lang kung ano pong nasasabi ko. Ito po ay personal ko pong experience na gusto ko lang po i-share sa inyo. At the end of the day, kayo po magdidesisyon kung ano ang gusto ninyo sa inyong buhay. So, ayan guys, ayun nga na nga, tayong mga Pilipino gusto nating umuwi sa Pilipinas dahil syempre gusto nating mag-enjoy sa sarili nating bansa. Ang problema, wala po tayong financial. Most of the time, yan po ang problema, wala tayong financial. So, ayan, ang aking ginawa po, syempre, nag-ipon po ako at syempre, at nag-ipon, pero ang aking naiipon, most of the time, ay resibo. O, diba? Lalong-lalo na nung ang aking mga magulang ay buhay pa. So, anyway, wala kang magagawa guys kasi syempre magulang mo yan, hindi mo sila pwedeng pabayaan, o diba? Dahil kung anong meron ka ngayon ay pasalamat ka at nagkaroon ka ng magulang na nagbigay sa iyo na magandang buhay, o diba? Hindi man maganda pero at least nabuhay ka sa mundong ito. So, ayun guys, ang ginawa ko, nag-ipon po ako pero nakita ko na wala namang nangyayari sa mga iniipon ko kasi ang bangko lang naman ang kumikita. So, ang ginawa ko po, nag-isip-isip ako kung anong klaseng negosyo ang ipapasukin ko. Siyempre, yung mga basic na mga negosyo, magpagawa ka ng tindahan, o yan, bumili ka ng freezer para siyempre magiging negosyo. Pero, at the end of the day, mahirap ang negosyo guys, hindi naging successful. And then, ang sinabi ko naman, marami naman dyan na gumagawa nito. So, eto na naman ang titry ko. Kasi kung hindi ko naman iti-try, syempre hindi ko naman malalaman kung magiging effective ba yan. So, meron akong kaibigan nag-alok sa akin. Sabi niya, Eden, gusto mong mag-invest ng kondo? O, ayan. Sabi ko, sige nga, try ko nga yan. So, ayan. Meron akong konting naipon, yun po ang naging kapital niya. Pero, syempre, malaking kapital po yun kasi syempre, malaki yung kanyang halaga. At, syempre, ang ginawa ko ay inutang ko yun. Ang pag-utang ko, syempre, dapat babayaran mo yun. So, sa awa ng Diyos, guys, ang kondo na yun ay na-turn over sa akin at naparentan ko. At siyang pusa nagbabayad ng sarili niyang ano tawag nito, utang. At least nabawasan ang aking burden doon, o di ba? So, life is moving forward. Sabi ko naman, hindi sapat na ganun lang ang aking naipundar kasi syempre ang buhay ay nagiging mahal. Pamahal ng pamahal ang lahat ng mga bilihin, di ba? So, kailangan gusto ko na madagdagan yun. So, sabi ko, ano kayang gagawin ko? Kasi ngayon, yung kondo, super duper mahal na, guys. Hindi na kagaya ng dati. May 3 beses na yata ang presyo niya na mas mahal dati. O, di ba? So, hindi na kaya ng bulsa, hindi na kaya ng aking budget. So, ngayon, may narinig ako. Eto ngang IMG. Sabi, narinig ko sa mga podcast. So, ayan, nagiging curious ako. Sabi ko, maitanong ko nga. So, ayan guys, at the end, sabi ko, in short, nag-member ako doon kasi gusto ko mag-invest guys. So, ayan, nakapag-open in membership. Maraming mga ano tawag nito, mga benefits sa membership. So, pero ang number 1 doon, ang nakapag-akit sa akin ay kung paano mag-invest sa paper assets. Yun ay mutual funds. Kasi syempre guys, wala kang alam. Kailangan pumunta ka sa mga taong merong alam na makakatulong sa iyo. So, ayun guys, in short, nakapagbukas po ako 1,000. Ang bukas doon dahil ang membership, sa membership fee na yun, ang automatic na makukuha mo na isang benefits doon ay Soldibo funds na maka-open sa'yo. So, syempre, kahit sabihin nila na mutual funds ay mayroong kang fees na babayaran sa ano tawag nito, sa nagmamanage, normal lang yun kasi wala naman guys na libre. Ikaw ay mag-i-invest ng doon hindi ka nag-iisip, merong taong nag-iisip para sa'yo, dapat bayaran mo. So, ayan guys, in short, nakapag-upisa po ako ng mutual funds ko. Ang pinakamaganda doon kasi hindi ka nai-stress na kailangan malaki yung babayaran mo lagi. Yung mutual funds po, pwede ka mag-top up ng
20 pesos, yan ang pinakamaliit. O, diba? 20 pesos na yan, barya-barya. Minsan, nakikita mo lang ang barya mo dyan na ano tawag nito, nakatago lang doon sa shorts mo or pinapambili mo lang ng mga milk tea na yan, ng mga sitsirya na wala nang nagbibigay na maganda sa iyong kalusugan. So, ayan guys, nag-mutual funds ako, tuloy-tuloy hanggang ngayon, 2 years na yata. So, ayan guys, ang konting naiipon doon, syempre, value appreciation naman yung ano tawag nito, yung capital mo. So, ayan guys, nai-enjoy mo. At saka, maganda doon guys, kasi nakikita mo yung iyong investments through your portal sa iyong telepono lang. Hindi mo na kailangan umuwi ng Pilipinas, hindi mo na kailangan mag-utos ka doon sa kapatid mo, hindi mo na kailangan namang bother ng ibang tao, pwede mo na siyang gawin dahil online naman siya. So, ayan guys, pwedeng stock market, pero sa ibang vlogs ko na naman yan guys, ikukwento sa inyo. At saka syempre, yung aking Kaiser. Yan guys, ang aking paper assets na naumpisahan, yung mutual funds, stock market, at saka yung aking Kaiser 3-in-1 savings plan. So, ayan guys, sana nakabigay sa inyo ng idea kung paano ang buhay OFW, paano tayo makapagtipid, paano tayo makapag-ipon, hindi lang puro resibo. So, ayan guys, maraming salamat sa panunood at sana po nagustuhan ninyo ang aking vlog at sana po ay manood na naman kayo uli sa susunod kong mga vlogs at sana hindi kayo na boring. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe dahil baguhan pala kayo sa aking channel, please subscribe at click na rin nyo po ang bell button para each time na nagbo-vlog ako, mayroon akong bagong video na ni-post, ma-i-inform po kayo. At please share kung ito po feeling niyo ay nakakatulong sa atin na mga OFW. Kahit kung hindi ka man OFW, basta gusto mo lang talaga makapag-ipon at makapag-invest para sa sarili nyo po, para sa ating future. So, ayan guys, maraming salamat at hanggang sa muli.